Hello again everyone. Kamusta po ang ating araw ngayon? And here we go sa panibagong istoryang ito at napaka mahal na ngayon ng fuel. Alam nyo kasi bakit? Parang hindi natin maintindihan bakit ano itong sitwasyon ng ating mundo ngayon at saka matagal na rin tumataas po ang mga bilihin no, ng itong sitwasyon. Alam nyo, sa problemang ating pong kinakaharap ngayon ay pinaka basic po talaga no, na needs na ngayon ang atin na naman pong pinag-uusapan sa istoryang ito. And share your story, Ronnie Harbel. Well, kung lahat yan ay kung hindi pa kayo nakapag-subscribe to this channel, please subscribe to this channel and click the notification bell for the newly upload. And of course, don't forget to like and comment in the comment section where is malaman natin na talagang you are really supportive my channel. And of course, I'm gonna support you. So as being a content creator, ay isa pong ating pong pinag-usapan na naman po ay tungkol na naman po patuloy no na update sa fuel po o kaya sa diesel at saka sa gasoline. At alam naman natin nga sabi ko nga ito po ay prior po talaga ng ating mga ginagamit pang negosyo, pang lakad, biyahe, pang sa papunta ng pag-aaral, trabaho, wherever we go, ay kasama na po talaga ito sa ating buhay. Sa mga sitwasyon na talagang napakahirap, talagang, yeah. But anyway, ang nakakapagtaka lang, no, nakikita nyo ba, napansin nyo na mas mura pa, no, ang malaking kumpanya ng fuel station o gasoline station kaysa maliit na fuel station or small station, fuel station I mean. So ito, na ano ko lang I don't know kung iyo pong, marami na kasi nakapansin ito at talagang naiba nga, na-post pa actually sa Facebook eh. So ito po ang na naging palaisipan ng lahat. Bakit nangyari? Bakit mahal? So I searched and I studied and before this sharing this to lay down about a story about fuel. Bakit mahal ang maliliit no, na fuel station than kaysa malalaking o kilalang na fuel station. Tulad ng Petron, Shell, saka Caltex o ano po, so on pa. So, yun po ang kaya po nakikita natin ang mga sitwasyon na ba nangyari. No? Well, ito nga na ating pong pakinggan no, na talagang maigi na bakit no? Bakit mas mababa ang presyo ng malaking gasoline station kumpara sa maliit na retail station? Now, narito ang mga pangunahing dahilan. Okay? Ano po, ang unang ito po yung kasi ang nangyari. No, bakit anong dahilan? No, at ating pong nakita kung ano po talagang kahulugan. No? Bakit mataas ang no, ikukumpara no, ang presyo ng sa maliliit na retail station, fuel station o kaysa malaking fuel station, no? Mas mahal pa ang maliliit na retail station, no? Maliit na gasoline station kaysa malaking gasoline station. Wow ha. Grabe pala no. Well, narito ang mga pangunahing dahilan. Yeah, okay? Pag-usapan natin. Una, kasi alam nyo, direct bumuli ang malaking gasoline station katulad ng Petron, Shell, saka ng Caltex. Okay? That lang wala pong bayad itong mga kumpanya sa akin. No? Bakit gusto na mention? Disclaimer lamang. But anyway, so which is
dahil po direct po sila bumili. Bakit bumili? Kasi nga mayroon po silang kayang uh, mag-imbak o may facilities na talaga lang pwede sila magkapag-ipon ng ganito kalaking kahit anong mangyari talagang maambag na talaga sila o nag-aambak na talaga sila bago dumating ng mga sitwasyon ng mga sakuna na nangyari sa buong mundo. So nag-aambak na talaga yan. And ang malaking kumpanya kasi tulad ng malaking ng oil ng company ay nasabi ko kanina is direct po sila bumibili sa ng napakaraming fuel mula sa refinery o natawag po importer, no. So meaning malaki po ang kanilang kaya po nila bumili ng malakihan kasi po nga bakit? Kasi meron pala silang pwedeng pagstakan. So dahil bulk ang kanilang order, mas mura ito po kasi mas mura ang nakukuha nilang presyo. At diskarte din habang saan yun habang mura yon yung gasolinahan ay bumili talaga sila. Bumili talaga sila kaya nga ganon. Dahil po at stock nila talaga yan, that is 60 days. Okay? Meaning 2 buwan na pwede silang hindi mawalan po ng supply po sa commuters. Okay, consumers na gumagamit po ng fuel, okay, or diesel or gasoline. So, halimbawa, ang malaking kumpanya kasi is the large company is they buy 1 million liters. Okay? See? Kasi mayroon po silang mga tangki talaga diyan. No? Kaysa ang small station bumili lamang ng 10,000 liters. So, biruin mo ang layo na agwa. So, ibig sabihin, ang malaking kumpanya ay bumili ng 1 million liters. Yun po ang kanila talagang maximum. Ang small station ay bumili lamang po ng 10,000 liters. See? 1 million versus 10,000 liters lang. Kasi alam nyo, ang small station, fuel stations ay wala po silang pang-amp. Kundi doon na po direct po sa kanilang mga gasoline station. So, hindi po tulad ng Petron, Caltex, Shell, mayroon talaga sila, di ba? Kita nyo naman sa mga pier, almost dyan. Dyan po sila. Kasi mas malapit po ang barge load po ng fuel. So, yan po. At kaya nga, mas mababa ang cost per liter ng malaking kumpanya. Kasi, pang maramihan talaga. So, biro mo na, 1 million liters versus 10,000 liters. Then, ikalawa, bakit 1 million liters kaya nilang bumili? Kasi may sarili nga sila. Sabi ko kanina, may sarili silang storage or natawag po logistics or, di ba? So, ang malaking kumpanya, may sariling fuel depot po yan. Okay? Sariling tankers or trucks, ang sariling supply chain. See? May sariling fuel depot, may sarili po tanker truck sila, then itatlo, may sarili silang supply chain. Hindi tulad ng maliliit na gasoline station, kadalasan na lamang talaga ay bumibili lamang sa distributor. Directly na lang doon. Ibig sabihin, doon pala sila bumibili din sa malaking kumpanya. Hindi po sila direct doon sa importer. Okay? So, meaning doon lang po sila sa mga malaking kumpanya, itong mga maliit na gasoline station. Yun pala. No? Tama. Yun pala, no? Hindi natin uwasan talaga mga ganitong sitwasyon kasi doon na pala talaga sila umaasa din ang maliit na gasoline station sa malaking kumpanya. Okay? Kaya nga, mas mababa nga talaga ang cost per liter ng malaking kumpanya sa maliit na gasoline station. Kaya nga pala. Okay, kaya pala nangyari, no? Parang biglaan. Umiisip kasi natin kasi hindi sila kilala, dapat mura sila. Pero ibig sabihin, doon pala sila kumukuha pa rin. Ikalawa, may sarili silang storage. Okay, sorry. Ikatatlo pala, no? Sorry. Ikatatlo, mas maliit ang profit margin ng malaking kumpanya.
So maliit lamang ang kanilang margin, no? Which is minsan strategy ng malalakas or malalaking gas yan company, no? Nababaan ang tubo pero bawi sa dami ng customers. Actually tumataas lang talaga ang gasolina. Alam niyo kung bakit? Dahil sa taxes. Napakataas po ng tax na kinukuha po ng ating government dito sa Pilipinas. Kaya po tumataas yung ang presyo ng gas ng fuel. So, yun po, kahit babaan ng tubo pero bawi sa dami ng customers. Yun po pala no sa ngayon. Pero kasi alam nyo, mas matinding paghatak talaga ng di kilalang fuel station. Ang taas talaga ng kanilang pag kayo pumunta po sa mga magpapagas po kayo. Okay. So, halimbawa, ang malaking kumpanya po ay ang profit lamang talaga nila is 1 pesos to 3 pesos. Small station profit is 3 to 5 per liter. See? Kaya mabawi din sila. Kaya kahit yung malaking kumpanya is only 1 to 2 pesos per liter, it's okay na. Kasi maramihan ng bili yan Sila din po nag-supply dito sa maliit na fuel station. This a small station profit naman po dito ay 3 to 5 pesos ang kinukuha nila sa per liter. So kung 1,000 liter, mag 5 pesos po sila, na mayroon po sila dyan sa ng 500, ano ba? Oo, tama, 500 pesos. Ano? Maliit lang pala ang kanilang sa 1,000 liters. Tama ba? Tama ba? Parang di na kaya ako marunong mag 10 liters man kasi 50, di ba? Tama. So 100 liters pala. Mag 100 liters is yes, tama. Okay, 50 then 100 liters 500. Oo. Okay, yes. So yan at bahala na kayo dyan magsuma. So 1,000 tama, 5,000 din sa pag 10,000 liters 50,000. Pero mabilis maubos naman yung kuwan talaga. Yun. Maubos mo talaga yun. So bili naman sa pag naubos na yung 1,000 liters pag ang kanilang profit is 5 pesos. So mayroon silang 50,000. Bili na naman po sila. Okay? Yun po ang kanila pong ginagawa. So actually, ang kanila pong gas is hindi po ang mga maliit dati, hindi po naabot yan ng 3 araw, ubos na po ang kanilang deliver naman po sila. So laki din pala ng income nila pag ganyan Wow, grabe. Tapakan natin. At least sa discount po ng business. So, ang big company naman po, yun po ang sasabi. So, ikaapat po, that is strategy, which is competition. Ginawa ito sa market para maka-attract ng mga maraming motorista. So, kung saan po ang mura, doon po ang bibili. Natural, kahit ako po may sakyan din ako, may motorcycle. Then, doon din po ako bumili. Then, ang makuha lang, yan po ang mga, kapag mas mura, sila, doon po talaga tayo pupunta. Ang lahat ng mayroong sasakyan. Kahit po anong klase, kahit sa negosyo mga gamit po ba yan. Then, kalima, mas mabilis ang inventory turnover. Diba? Ang malaking gasoline station, maraming customers. Mabilis maubos ang fuel. Tama. Kaya, ibig sabihin, fresh lagi. Kaya maganda talaga ang fuel ng kilalang kumpanya. Kasi lagi pong bago. Alam nyo bakit? Kasi ako talaga, bumili talaga ako sa may pangalan na kumpanya. At ramdam ng aking sasakyan, ramdam ng aking motorcycle, ang takbo maganda talaga. Ang fuel. This is my experience kaysa luma, I mean sa maliliit na mga station. Kasi alam nyo, kasi direct sila sa yung nila dyan, ambakan, yung tangke nila dyan. Yung sa gasolinahan ay talagang preserve sila na nakasarado, hindi po tulad sa medyo kaya po madali siyang magkakabig tubig po ang kaya maraming tubig minsan
Yeah, tama. So, because naranasan ko yon nung bumili ako sa mga maliliit na na mga fuel station. Ano yung nangyari sa aking patay? Kaya po nag-bleeding ko, tinanggal ko lahat ang mga pinaano ko. Then yun na ang nangyayari, maraming tubig talaga. Makikita mo naman po 'yan. Makikita mo po 'yan. Okay? At saka maraming dumi po kasi kakaano din po sa loob, no? Ganun po sa tangke ng sasakyan. Hindi lang po sa tangke ng sasakyan, kahit po sa kanila nagkaroon po ng kalawang. Alright. So, kung sa mga small stations, kaya nga dahil mabagal po maubos, kaya ngayon, this week talaga ay nakita nyo naman, mas mahal po talaga ang hindi kilalang o maliit na gasoline stations kaysa malaking fuel station. So this is, and I hope may nakuha pa kayo at malaking bagay po ito sa ating buhay na matuto po tayo sa pamaraan na ating nagawa po. Anyway, this is your story, Ronnie Harbel. Huwag kaligtaan mag-subscribe sa aking channel sa panibagong video at huwag kalimutan mag-like at mag-comment sa comment section para po tayo patuloy na mag-support. At ako'y din po mag-support din po sa inyong mga channel. Maraming salamat at sa mga nanonood din po, maraming sa at least na may natutunan po tayo nito. I hope na natulong po ako sa inyo paano po natin maintindihan itong nangyari. Bakit mahal po ang liliit ngayong fuel station kaysa malaking fuel station kaya nagkabaligtad. Okay? Bye-bye and see you and God bless next time for another new upload. Share your story. Ronnie Harabel. God bless everyone.